Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa atin lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa ating mga kawani, lalong-lalo na sa apat na ating Model Employee Model of the Month. Congratulations po ulit sa inyong apat. Sa kanilang mga kaopisina, huwag nyo na po silang kantsawan ng pamerienda ha, kasi 5,000 ubus ka agad yan para magamit naman nila para sa kanilang mga pamilya yung 5,000. Maliban kay Major Tubog, si Major Tubog, pwede mo. Congratulations. Alam nyo, ito pong mga awards natin katulad nito. Sa totoo, marami pang deserving, kaya every month naman natin gagawin ito. Pero ginagawa po natin to, bahagi po ito dun sa rewards and recognition program natin. Ito pong praise committee natin, ng programa para sa model employees or model employee of the month, employee of the year po natin. Hindi ko pa po pala nabanggit ito nung nakaraang mga flag raising ceremony. Pero nung siguro 2 weeks ago, nagkaroon po tayo ng isang event kasama ang Civil Service Commission or CSC sa PICC. Tayo po ang host. Siyempre, partner po natin ng CSC para sa isang conference patungkol sa Prime HRM. Alam ko, naririnig na naman po siguro ng halos lahat dito ang Prime HRM, pero baka pati yung mga ibang nanonood, hindi ganun kapamilyar sa kanya. Hindi ko naman ipapaliwanag yung kabuuan yan. Pero ito po ay siguro ang importanteng ma-highlight po natin dito. Yung Prime HRM, ito yung pagpo-professionalize natin, mag-streamline natin ng ating mga proseso sa HR. Diba? Ang direksyon natin bilang isang pamahalaan, bilang isang bürokrasya ay palayo tayo sa palakasan, yung patronage politics, ayaw na natin ng padrino system, bagkus tayo po ay nagpa-professionalize, tayo po ay nag-shift tungo sa merit-based bureaucracy, na kung ikaw ay magaling, pwede kang ma-promote, kung sino sa lahat hindi pa lahat ng ahensya ng gobyerno ay nakakapag-Prime HRM. Tapos may mga levels po yan. Tayo po sa Pasig ay level 2 na po ng Prime HRM na ito, na programa ng CSC. At sa lahat po ng ahensya sa buong Pilipinas, lahat ng government agency sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamalaki na nakapag-level 2 na. Yan po ang isa sa para sa akin po, ito ay isa sa pinakamalaking accomplishment ng nakaraang 4 na taon. Bakit po? Alam nyo, kaming mga politiko, kaming mga mayor, pag may magandang mangyari sa ating pamahalaan, madalas kami nakakuha ng credit. At okay lang naman yun kasi sa kabilang dako naman, pag may masamang mangyari, kami rin naman may kasalanan. Pero ang totoo po niyan, pag maganda ang nangyari, pag may maganda tayong programa, pag may magandang proyekto, ang part ko siguro yung policy direction, expectation setting, kung anong direction natin. Pero yung talagang trabaho, mula sa paperwork hanggang sa ground implementation, ang gumagawa naman po niyan, hindi po mayor. Ang gumagawa po niyan, ang mga empleyado ng ating pamahalaan, ang mga kawani ng ating bürokrasya. Kayo po ang gumagawa niyan. Kaya napaka-importante, kung gusto natin ng isang mas magandang Pasig at kung gusto natin ng isang mas maunlad na Pilipinas, ang isa po sa susi ay itong mga ginagawa natin na reforma at pagbabago sa larangan ng human. Masasabi ko po na pinakilala natin sa larangan ng human resources dahil ito pong mga pagbabago na ito ay unti-unti nagbubunga. Kumbaga, ngayon siguro nakikita natin yung unang stages pa lang po. Pero unti-unti, long term po ito. In 5 years, in 10 years, in 20 years, magbubunga yung mga pinaghihirapan po natin ngayon na pagbabago at reforma na unti-unti gaganda pa ang mga serbisyo natin. Siyempre, kasi pag mas malakas ang human resource natin, pag mas magaling ang mga empleyado natin, pag mas mataas ang antas ng serbisyo ninyo bilang mga empleyado ng ating LGU, it will follow. Nalalakas at gaganda din ang mga serbisyo in general ng ating lokal na pamahalaan. Kaya muli po, gusto kong
Gusto kong kunin yung pagkakataon nito para pasalamatan ng ating HRDO, the very successful na conference. Talagang pumunta po mula Luzon hanggang Mindanao. Pumunta po yung mga iba't ibang LGUs at iba pang mga ahensya para tingnan kung ano yung mga ginagawa ng CSC sa Prime HRM at kung ano yung mga nagawa natin, the best practices sa HR dito naman sa lungsod ng Pasig. Congratulations sa ating HRDO, pero hindi lang sa HRDO dahil lahat ng departamento natin ay may ambag po para rito. Kung HR lang ang kumikilos, hindi po mangyayari yan. Pero mula sa ating mga department heads at sa ating mga HR officers sa iba't ibang opisina at departamento, maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. God bless sa atin. Adjourn na po tayo. At ngayong umaga, atin pong kilalanin at parangalan ang mga employees of the month sa buwan ng Enero sa pamahalaang lungsod ng Pasig. Upang igawad ang Certificate of Recognition, tinatawagan po natin sa harapan sina Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski para sa pagbibigay ng mga karangalan. Outstanding Utility Worker from Office of General Services, Mr. George G. Valencia, 21 years in service at nag-earn po ng certificate ng NC2 para sa housekeeping pagkatapos po niyang matapos ang 436 hours na basic housekeeping. Ang kanyang kasalukuyang tungkulin ay nagpapanatili ng kalinisan ng kanyang nakatalagang lugar, pagtiyak ng patuloy na kalinisan, kaagad na pagtatapon ng mga nakolektang basura, pagkatapos ng oras ng trabaho, at pagsubaybay sa inventaryo ng mga kagamitan sa paglilinis. Higit pa rito, nagpakita siya ng kasipagan, pananatili, pagiging maagap, dedikasyon sa tungkulin, kagandahang loob at sapat na serbisyo sa publiko. Tinatrato niya ang mga individual, kliyente at kasamahan ng may paggalang, kaya naman siya hindi siya nakatanggap ng anumang reklamo o kahilingan para sa paglipat o pagpapalit mula nang nagsimula siyang magtrabaho sa ilalim ng OGS. Outstanding in administrative support from the Office on General Services, Ms. Eva Christine S.J. Nazareth. Bilang Administrative Officer 4 ng OJS Asset Management Division, pinangsiwaan niya ang mga gawain ng mga pamamahala at pagsubaybay sa pagbabalik ng ari-arian mula sa iba't ibang opisina at pinangunahan ang auction ng hindi nasaservisyan ng property, plant na equipment na may update na 80% ng mga naugnay sa dokumento. Noong September 27 hanggang September 29, naging isa siya sa facilitator at resources speaker sa Asset Management Seminar. Outstanding in Education and Social Services from Pasig City Science High School, Ms. Leilani C. Lucero. Si Ms. Lucero isang head teacher 3 ng Pasig City Science High School. Pinangunahan niya ang innovation project na tinatawag na Exemplar ESP's Pursuit for Pasiyan A1 qualities na nagpapakita ng magandang katangian ng mga mag-aaral. Isa rin siyang pangunahing tagapagtaguyod noong 2023 in service training inset ng mga non-teaching personnel ng Pasig City Science High School. Ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa handbook ng mag-aaral bilang isa sa mga manunulad nito ay naging mas naunawaan ng mga magulang at mag-aaral. Siya ay nagpakita ng pambihirang pangako sa komunidad ng Pasig City Science High School at patuloy na ibinahagi ang kanyang walang patid na pagsisikap at kadalubhasaan kahit sa panahon ng pandemya. Outstanding Division Chief from Bantay Pasig Division, retired Major Cesario M. Tubog. Bilang Division Head ng Peace and Order Department, Bantay Pasig Division, sinimula ni Ginoong Tubog ang iba't ibang pagsasanay para sa 493 PFD personnel para sa upgrade ng PBT upang ma-institutionalize ang professionalismo sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ang mga kawani ng BPD ay nakinabang sa mga programa upang maihanda sila para sa buong taon alinsunod sa pagkatupad ng lahat ng mga umiiral na mga ordinansa. Bigyan natin sila ng isang maksibagong palakpakan. Tuloy lang.
Nais kong hikayatin kayong lahat na lumahok sa ating buwan ng programa sa pagkilala sa empleyado. Ang programang ito ay may malakas na epekto sa ating kagawaran at naniniwala kami na ito ay isang mahusay na paraan upang kilalanin at pagsusumikap at dedikasyon ng mga empleyado. Ikinagagalak namin ibahagi sa inyo ang mga alituntunin para sa pagganap ng Empleyado of the Month. Palaging bukas ang nominasyon para hanapin ang mga ito. At dahil dito, malugod po naming binabati ang ating Employees of the Month sa buwan ng Enero 2024. Tunay nga ang ipinamalas ninyo ang mahusay at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng lahat ng Pasigueño at sa buong Pasig. Lubos po ang pasasalamat ng lungsod sa inyong suporta at pakabubulhang kontribusyon sa paglilingkod sa City Government of Pasig. Naway maging ekspresyon ito sa lahat ng mga maging halimbawa para lalong pagbutihin ang kalidad ng serbisyo na naaayon sa mission and vision ng lungsod ng Pasig. Pasig City is proud of you. Muli palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Maraming salamat po.